Lumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa sa akin. Nahapag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na sa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Itinabuhin na natin ang Panginoong Jesucristo. Masiupo po at Amen. Palapakan mo na mga kapatid. Ulitin natin yung lahat ng kalamatan ng Panginoon. Ngayon tayo nagtiliwan ng isa para sa ikapitong anibersaryo ng ating grupo, ang Soldiers of Christ, ng Villa Maria Group. At sa ating pagdiriwang ng anibersaryo ay hinihingi natin ang biyaya na sana pagpalain tayo ng Diyos at magkaroon pa tayo ng marami pang mga anibersaryo sa darating na panahon. Sama-sama tayo sa grupong ito na magbigay papuri sa Diyos at magbigay karangalan sa Kanyang pangalan. Amen. Ngayon mga kapatid, tayo ay nasa ikatlong linggo na tayo sa panahon ng Kwaresma. Tamang-tama rin itong pagdiriwang ninyo. Parang kasama na ito sa paghahanda ninyo para sa panahon ng Kwaresma. In 3 weeks time ay papasok na tayo sa mga mahal na araw, hindi po ba? Ano yung mga mahal na araw? Ito yung paggunita natin, pag-alala, paggunita sa mga tiniis, mga paghihirap ng ating Panginoon, at yung kanyang kamatayan. Nagkakali yung kanyang muling pagkabuhay. Ito yung tinatawag natin na misteryo ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya nga yung panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda para maging mas makahulugan ng ating pagdiriwang ng mga misteryo ng kanyang pagtitiis, paghihirap, at muling pagkabuhay. Amen. Sana ay mas malaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay ng Panginoon Jesucristo sa krus. At mas madadama natin yan kung talagang makapaghanda tayo ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagbabalik loob. Ngayon mga kapatid, kukuha tayo na pwedeng mapagnilayan sa ating binasang Ebanghelyo. Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Yan, sabi na nagtanong, 7 po ba? 7? 7 beses ko bang patatawarin ang kapatid ko na nagkakasala sa akin? Sabi ng Panginoon, hindi 7, kundi 70 beses pa. 70 times 7 times. Yan. Marunong ba kayong magpatawad? Siyempre naman, marunong tayo magpatawad. Kung magkasala ulit, patatawarin nyo? Kung magkasala ulit, patatawarin nyo? Kung magkasala ulit, patayin nyo na. Joke lang yun. Sabi ng iba, Father, tao lang kami, Father. Hirap na akong magpatawad. Ilang beses na siya nagkakasala sa akin, Father. Hindi ko na kaya magpatawad, Father. Paulit-ulit na lang, Father. Ganyan din ba ang nararamdaman ninyo pag may nagkakasala paulit-ulit?
Ganon din ba? Kung sumagot kayo ng oo, normal lang yun. Kasi normal lang talaga sa atin na medyo mainis, mapuno, medyo ayaw na natin magpatawad. Kasi tao lang naman talaga tayo. Pero sabi nga ng Panginoong Jesus, ipakita ninyo ang pagiging mga tunay na alagad ko sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagpapakumbaba. Alam niyo mga kapatid, ang paggamit ng salitang 7, 7, naalala ko tuloy, 7-Eleven. Alam niyo ba yung mga 7-Eleven, mga tindahan? Ang 7 kasi sabi nila, may kasabihan daw na kapag ikaw ay merong anak na 7, uy, swerte mo raw, 7. Pero kung 13, ano? Ha? Sabi, bakit mo hindi na lang tinigil sa 12, isang dosena lang, di ba? Ginawa mo pang 13. Pero yung 7 kasi, pag ginagamit sa banal na kasulatan, ay napakaganda ng kanyang kahulugan. Kasi ang kahulugan ng 7, kinuha ito sa creation account. Naalala ninyo yung ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay when God created everything. Sa creation account sa Genesis, nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay sa 7 araw. 7 araw, actually, 6 days lang eh. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, kasama na ang tao. Ang tao, nilalang niya nung ika-6 na araw na. Pero nung ika-7 araw, nung tinignan ng Diyos kung ano pa ang kulang, sabi nun sa banal na kasulatan, wala na, puno na. Wala nang kulang. And God saw that it was good. Maganda at maayos ang lahat ng bagay. Kaya anong ginawa ng Diyos sa ika-7 araw? And God rested on the 7th day. Napahinga ang Diyos ng ika-7 araw. Sapagkat wala na, puno na. Wala nang kulang. Nalalang na niya, nagawa na niya ang lahat. At nakita niya maayos at maganda ang lahat. And God rested on the 7th day, ika-7 araw. Kaya mga kapatid, ang numerong 7, kapag ginagamit sa Biblia, ang ibig sabihin ay fullness, puno, walang kulang, buo. Ayan. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng nagtanong, Panginoon, ilang beses ko ba patatawarin ang aking kapatid? 7, ibig sabihin marami, kasi yung 7 marami. Diba? Sabi ng Panginoon, hindi, sobra pa sa 7. 70 times 7. Napakarami nun. Ang ibig sabihin, walang katapusang pagpapatawad. Eh, yun nga sinasabi natin kanina. Wow, mahirap yung Father, tao lang kami. Hindi ko kayang magpatawad ng 10. Di ba? Tayo nga 2 beses na magpatawad. Pangatlo nga parang ayaw na natin magpatawad. Kung 5, 10, 7, 10, 15, magpapatawad ka ba paulit-ulit? Sabi ng Panginoon, ipakita nyo ang inyong pagiging tunay na alagad sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagpapatawad sa inyong kapwa. Alam niyo mga kapatid, napakahirap talaga maging Kristiyano. Tama o hindi? Di ba may kasabihan tayo, napakadaling maging tao. Mahirap makatao. Madali rin maging Kristiyano. Magpabinyag ka lang, di ba? Pero mahirap magpaka-Kristiyano kasi dapat susundin mo ang mga kautusan. Ipakita mo sa iyong buhay. Pinapaalala sa atin yung mga salita ni Apostol Santiago. Sabi ni Apostol Santiago, ang pananampalataya ninyo ay ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa, sapagkat ang pananampalataya na walang kasamang mabuting gawa ay walang silbing pananampalataya. Kahit na po itong pagsama natin sa Soldiers of Christ, na napakagandang grupo nito. Yan. Pero dapat
yung pagsama natin dito sa grupong ito ay maipakita natin sa ating buhay ang bunga nito. Paano? Makagawa tayo ng kabutihan araw-araw, makapagpatawad ng ating kapwa. Soldiers of Christ ka naman, kaaway mo rin yung mga kapitbahay mo, wala rin. Di ba? Pag-uwi ninyo di ba, kanta tayo, tapos magmisa, may sharing dito sa Soldiers of Christ. Pag-uwi mo doon sa bahay mo, may kaaway ka pa ng kapitbahay. Wala rin halaga yung ating pagiging Soldiers of Christ. Di ba? Dapat ipakita natin yung ating kababaang loob. Kaya nga tayo pumupunta dito sa mga ganitong pagsasamahan para ipakita natin sa ating buhay na tayo lumalapit sa Diyos. Amen. Diba, ang pagsama natin dito ay para makalapit tayo sa Diyos. Hindi naman tayo pumupunta dito para makalapit tayo sa ibang mga bagay o ibang mga gawain. Pero ang paglapit natin dito ay isa ang hinahanap natin ang Diyos, madama natin ng Diyos sa pamamagitan ng sama-sama, mag-awit, pagdasal, yung sama-sama dito sa misa, halimbawa. At pagkatapos ng samahan na ito, pag-uwi natin, maipakita natin sa ating buhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Amen. Palakpakan tayo. Purihin natin ang Diyos. At congratulations sa inyo sa inyong 7th anniversary. Tumayo na po tayong lahat para sa pagpapahayag na panalangin ng bayan. Ang ating pong itutugon sa ating mga kaibigan. Panginoon, kaawaan mo kami. Lahat tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa sambayan ng Kristiyanong laganap sa sanlibutan, upang sa panahon ito ay lalong makapakinabang sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ikapagkakaroon ng kapayapaan sa sanlibutan, upang maganap ang panahong nararapat at araw ng kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga makasalanan at lumilihi sa tamang daan, upang sa panahong ito ng kapatawaran, ang mga suwaid ay makabalik sa buong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating mga natitipon dito sa pagdiriwang, upang sa ating kalooban ay mawaksing lubusan ang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin sa iyong dakilang pag-ibig. Punan mo ang kakulangan ng aming pananampalataya sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Mag-cheers po tayo para sa pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kahit ka ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Manahimik ka ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pagkikinabang. Sa lulad mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainto ang Panginoon At sumainyo. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Isinasa natin sa Panginoon. Sa natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya'y pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siyang salitang katuwang mo at kapiling ng ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami ay salipin at palayain. Kaya siya'y pinalingan ng mahal na Diyos. Kaya naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, bago niya pinag-iis ang pusang loob na maging hando, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, sinapon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko, matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hangganan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Panginoon ko, at tayo na po. Muli natin ang misteryo ng pananampalataya. Tinapay na nagbibigay buhay
Ang kalis na nagkakalaw ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin ang kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mga buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malinapin mo ang iyong simbang galanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis naming Santo Papa, Pablo na aming Obispo, at ng kapalian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na Hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapapin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mga Birheng Maria ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ating Panginoon, ipahayag natin ang lakas loob.